Ang Lakers ay na-improve na ang kakulangan sa frontcourt after na mapapirma si DeAndre Ayton at Jackson Hayes. Although masabi natin na mahirap talagang mapalitan ang skills ni Anthony Davis. Sa pagkawala ni Dorian Finney-Smith ay nabawasan ang kanilang legit na defender dahil dyan ayon sa report ang focus ngayon ng Lakers ay makakuha ng isang player na may kakayahang dumepensa sa perimeter. Pero ang Lakers mga amigo ay limitado ang pera at ang market ay kukunti na lang ang natitira para magkaroon ng open spot sa kanilang roster. Ayon kay Dan Walk at Joe Vardon, kinakailangan ng Lakers na i-waive itong si Shake Milton dahil kung saan mayroon na lamang silang hanggang July 20 dahil after noon ay pwedeng magiging guaranteed na ang kontrata ni Milton. Ilan sa pwedeng pagpilian ng Lakers ay sina Josh Okogie, Gary Payton II at Gary Trent Jr. Pero si Trent Jr. ay sinasabing babalik niya sa Milwaukee Bucks kaya burado na ito sa pagpipilian. Si Josh Okogie ay kakawib lang ng Charlotte Hornets at official na nga free agent kaya naman dapat daw itong kunin ng Lakers. Kinukonsider din si Okogie na isa sa best guard defender pero hindi ganun kaganda ang kanyang opensa. Last season, si Okogie ay tumitira lamang ng 34.8% from 3-point line pero bago siya ma-trade sa Charlotte Hornets sa loob ng 25 games ay nakapag-average ito ng 38.1% from beyond the arc. Si Okogie ay pwedeng maging isang best perimeter defender ng Lakers at mananatiling fresh ang kanilang primary rotation player. Isa pa, hindi naman kakain ng ganong kalaking playing time itong si Josh Okogie dahil expected lamang na makapaglaro ito ng 10 to 12 minutes mga amigo. Napatunayan ngayong nagdaang playoffs na mas maganda ang maraming maaasahang magagamit na player sa rotation para mapanatiling fresh ang kanilang primary players. Last season sa loob ng 15 games niya sa Charlotte Hornets ay nag-a-average ito ng 8.9 points, 2.7 rebounds, 1.3 assists at 1.8 steals. At sa halos 6 na taon niya sa Phoenix Suns ay nag-a-average nga ito ng 6.1 points, 3 rebounds at consistent 3-and-D player. Nasa coach na kung paano niya i-mix ang kanyang mga player para mag-complement at magamit ng tama. Si Jordan Goodwin ay maganda rin ang nilaro last season para sa Lakers pero mas upgrade itong si Josh Okogie kung titingnan natin. Si Gary Payton II naman ay unrestricted free agent pa rin hanggang sa ngayon. Isa din siya sa solid na defender para sa Golden State Warriors dati. Isa pa, dati na rin siyang naglaro sa Los Angeles Lakers kaya pwedeng makuha nila ito muli. Si Payton ay pwedeng maging high value player kung sakaling makuha ng Lakers dahil ibang level talaga ang kanyang defensive instinct at hustle play na talagang hindi sumusuko. Isa pa, hindi lang depensa maaasahan itong si Payton. Meron din si Payton ng 1.3 steals at 0.8 blocks per game. Bukod pa doon, solid ang kanyang pagiging veterano at ang pagkakaroon ng championship experience. Ang downgrade lang kay Gary Payton II ay prone na rin ito sa injury. Last season ay nag-a-average ito ng 6.5 points, 3 rebounds while shooting 57.4% from the field at 32.6% from beyond the arc. Muli naman babalik si Damian Lillard sa Portland Trail Blazers matapos itong pumayag na pumirma ng 3-year $42 million at kasama sa kontrata mga amigo ang no trade clause. Ang reunion na ito mga amigo ay sinyalis na di umano na dito na siya magre-retiro bagamat by doing this mukhang malayo kay Dame na makakuha ng isang kampyonato bago ito magretiro. Ganon pa man, panalo pa rin dito si Damian Lillard mga amigo dahil this season expected na babayaran siya ng Blazers ng $14 million tapos $54.1 million sa Milwaukee Bucks. Kaya naman expected na $68 million ang makukuha ni Dame this season kung saan inaasahan na miss niya ang halos karamihan ng laro or maybe all game this season dahil nasa recovery period pa ito ng kanyang injury. Bukod sa pera,
makakasama muli ni Damian Lillard ang kanyang pamilya dito sa Portland dahil hindi naman ito umalis dito. Siyempre, winner na winner din ang basketball world at mga fans ng Blazers. Hindi naman lingid sa atin na isa si Dame sa greatest Blazers player na talaga naman minahal ng mga fans. Bagamat nangarap na makakuha ng kampyonato kasama si Giannis Antetokounmpo, subalit hindi lahat ng gusto ay nakukuha. Maganda rin ito sa mga youngsters player ng Blazers kung saan magkakaroon sila ng veterans player na talagang magiging solid na mentor para mas ma-develop pa ang kanilang skills. Siyempre, ang lugi dito mga amigo ang mga teams na umaasang makukuha si Damian Lillard. Nasa all-star level pa naman ang laruan ni Dame kung hindi lang sa mga injury. Right after na pumutok ang balita, ay napapost agad si Dame ng locker room video na ito kung saan nakahang na rin ang kanyang uniform. Nagpasiklab naman si Bronny James sa laban nila versus Boston Celtics. Bagamat talo ay nakapagtala naman ito ng 18 points, 3 rebounds at 5 assists. Pinakitaan tayo ng matinding physicality ni Bronny James. Halimaw, talbog itong si Kenneth Lofton na napakalaki at napakabigat na player ng Celtics. Sabay, nagpakita pa ng smooth Euro step sabay basket at muling pinasabay si Lofton sa layup na ito. At syempre, may pinagmanahan ang kanyang mga malupit na assist, amigo. Yun nga lang, medyo mataas ang 8 turnover na nakomit niya this game. Ayos din talaga itong si Bronny James. Kung nakatangkad pa sana ito ng konti, naku, talagang masasabi natin na like father, like son.